notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Reaksyon mo, birata ko! Ayun, good morning po sa ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga taga-subaybay, ano. Good morning po sa inyong lahat. At sa umaga pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin itong si Surrimao, ano. Meron po kasi akong nabasa o meron akong nakausap kagabi, no, na taga Armed Forces of the Philippines. Ito po ay tungkol po sa 15 million na sinasabi po ni Sara Duterte na ibinigay niya sa Armed Forces of the Philippines na hindi naman pala totoo, na kung saan nagsalita po dito ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na yung sinasabi ni Sara Duterte na binigay niyang 15 million para daw di umano sa youth seminar, no, ay hindi totoo at ni piso wala silang natanggap mula dito kay Surrimao, no? So kaya ang nangyari po dito, simula po ng binuko o isiniwalat o inihayag ng Armed Forces of the Philippines o tagapagsalita ng nasabing departamento o hukbo, yung kasinungalingan nitong ni Surrimao, tila nagbago yata ang pag-uugali nito o ipinapakita nito sa Armed Forces of the Philippines na kung saan membro siya dito bilang isang reservist, no? So, alam nyo mga minamahal kong mga kababayan, ganun naman talaga itong si Sara Duterte. Tingnan nyo. Hindi ba't nung nabuko si Sara tungkol sa kanyang katiwalian sa DepEd, sa kanyang katiwalian sa OBP, tapos hindi ba tinanong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa ginagawa niya? Ngayon, may mga bagay doon na idinadawit niya yung pangalan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pinabulaanan naman ngayon ng ating Pangulo na wala akong alam dyan. Siya lang ang ano dyan. Kaya ngayon, nung nakita ni Sara na tila, di ba, tila pinasisinungalingan ng ating Pangulo yung banat nito o mga tirada nito ni Sara Duterte, nagkaroon siya ng galit o malaking galit sa ating mahal na Pangulo, no? So, dito mo makikita itong ugali ni Sara Duterte na once na kaibigan kanya, kasama kanya, kinakailangan kapag ka nagsalita pala itong si Sara Duterte, dapat sasakyan ng isang tao, no? Dapat sasakyan mo yan. Dapat kung anong sinabi niya, sakyan mo kahit hindi totoo, di ba? Yan ang nakikita ko sa ugali nito ni Sara Duterte, no? Kaya nga dahil nga sa ayaw sakyan, ayaw sumama o ayaw makiisa ng ating mahal na Pangulo sa kanyang diskarte, kung sa Bisaya pa diskarting maro, talagang tumindi yung kanyang galit sa ating mahal na Pangulo. Kaya nagkahiwalay sila ngayon ng landas, kasi yung landas na tinatapakan po nitong ni Sara Duterte
ay landas patungo sa kawalan, no? Landas sa kasamaan, no? Landas papunta sa kung saan talagang magbubunga ng hindi maganda. Ngayon, dahil sa galit siya sa Armed Forces of the Philippines, ang tingin din po sa kanya kasi ng taga-Armed Forces of the Philippines ay manggagamit. No? Manggagamit. Nung umpisa, hindi pa nagsasalita yung Armed Forces of the Philippines Kasi tinitignan mo na nila kung ano ba ang diskarte nito ni Sara Duterte. Ano ba itong kanyang kadramahan? Ano ba itong kanyang ginagawa? Ngayon, nung nakita na ng Armed Forces of the Philippines na teka, mukhang magkakaroon tayo ng kasalanan na hindi tayo ang gumawa. 'Di ba? So naisip yan, nakita yan ng Armed Forces of the Philippines. So hindi pwede ito. Kinakailangan magsalita tayo. Kasi pag hindi tayo nagsalita, iisipin ng mga tao, 'di ba? Iisipin ng mga tao na totoo ang sinasabi ni Sara. So, kapag inisip ng mga tao na totoo ang sinasabi ni Sara, para natin siyang kinonsinti sa kanyang pagsisinungaling. Para lamang pasinungalingan yung katotohanan. So, ang ginawa po ngayon ng Armed Forces of the Philippines, nagsalita po sila na hindi po totoo yan. Ni piso po walang nakarating sa amin na 15 million para sa nasabing proyekto o para sa youth seminar. 'Di ba? Hindi po totoo yung resibo na sinasabi ni Sara o ni Vice President Sara Duterte na binigay sa amin. Yes, may resibo. Pero yung hawak nila na resibo na yan na patunay, hindi namin alam kung saan ang galing yan o sino ang nag-release niyan. Pero alam naman ng taga-Quadcom na siyempre yung resibo galing naman yun sa Office of the Vice President. Maaaring gumawa lang sila ng resibo. 'Di ba? Tingnan mo yung kalokohan nito ni Sara. Alam nyo, garapalan na tong ginagawa niya Garapalan na talaga to, mga minamahal ko mga kababayan. Biro mo Armed Forces of the Philippines ang idinadawit mo o sinasama mo sa kalokohan mo. Armed Forces of the Philippines ang dinadamay mo o ginagamit mo para lamang pagtakpan yung katotohanan kung papaano mo o kung saan mo ginamit yung perang ninakaw mo. So, dahil dito, mga minamahal kong mga kababayan, naisip ng Armed Forces of the Philippines na, teka, Sara Duterte, Vice President ka pa lang, ginagamit mo na yung Armed Forces of the Philippines sa kalukuhan mo. Vice President ka pa lang, ginagamit mo na yung Armed Forces of the Philippines para lamang gamitin mo o panagkibutas mo. No? Papaano na kaya kung ikaw ay magiging presidente pa? Baka hindi lamang ang Forces of the Philippines ang gamitin mo para gawin mong pang takip butas sa pagnanakaw mo sa pera ng taong bayan. So, sa nangyaring ito, sa ginawa po ng Armed Forces of the Philippines, lumalabas na bagamat ang tatay ni Sara Duterte ang naging dahilan o gumawa ng paraan para dumoble yung kanilang mga sahod, hindi yun batayan. Hindi sapat na batayan yon para sakyan nila, para konsintihin nila yung ginagawang kasamaan nitong ni Sara Duterte o yung ginagawa niyang kasinungalingan para pagtakpan lamang yung kanyang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. So dito makikita natin na talagang may paninindigan ang Armed Forces of the Philippines bilang tunay na sundalo, tunay na Pilipino, tunay na kawal na mayroong malasakit sa mga kababayan natin o sa mga Pilipino na kung saan
ay kanilang pinaglilingkuran. Di ba? So, alam nyo, okay lang eh. Okay lang sana kung ang dinamay ni Sara dito na ano ay hindi isang ano eh, hindi isang buong departamento eh. 'Di ba? Hindi buong hukbo. Isang hukbo ng ano ang damay dito, Armed Forces of the Philippines yung sabi niya eh. Ibig sabihin, binigay doon sa main. Ang nakinabang, yung kalahatan, di ba? Ang problema, hindi. Okay lang sana kung isa, yung kasabwat ba niya, kung may kasabwat siya, o may tao ba siya dyan sa Armed Forces of the Philippines na binayaran niya. Pero hindi, di ba? Buong hukbo ng Armed Forces of the Philippines ang dinamay niya dito, ang ginamit niya dito. So dahil napahiya si Sara Duterte, galit ngayon si Sara Duterte sa mga sa Armed Forces of the Philippines. Kaya lumalabas sa ibang mga vlog ng mga mga vlogger ni Sara na tila sinusumbatan ngayon yung Armed Forces of the Philippines sa nagawa ng tatay niya sa kanila. Ano ngayon? 'Di ba? Ano ngayon? Pera mo ba? Pera ba ninyo ang ginamit? O pera pa rin naming mga Pilipino? Sige nga. Kaya walang dapat ipagmalaki si Sara Duterte. Sabihin na natin na ang ginawa ng tatay niya pataasin. Kung maalala nyo, ito, nakita ko na rin. Kanina ko pa sana ito babasahin eh. Ito sa Abante po ito, tingnan nyo dito. Hindi sang-ayon ng mga opisyal ng sundalo sa ginawa ni Vice President Sara Duterte na ginamit ang inilabas nilang sertifikasyon sa pag-liquidate ng 15 milyong halaga ng confidential funds ng Department of Education o DepEd dahil hindi naman ito sa kanila napunta. 'Di ba? Kung alam lamang umano nila, kung alam lamang umano ni na retired Major General Adonis Baghaw o Lieutenant Colonel Carlos Sangdaan Jr., Colonel Manasor Boransing at Magtanggol Panopio na sa ganito gagamitin ng hinihinging sertifikasyon ay hindi sila magbibigay nito. Okay, sorry. So galing pala sa kanila yung certificate, yes. Kumbaga ginamit ni Sara. Tama. May resibo si Sara na kunyari nagbigay siya sa Armed Forces of the Philippines. Ngayon, dahil may sinasagawang youth seminar talaga, yung youth seminar talaga ang Armed Forces of the Philippines, humingi si Sara ng sertifikasyon sa Armed Forces of the Philippines na patunay na ang OBP ay nagkaroon ng partisipasyon yung OBP. Pero hindi alam ng mga opisyal na ito na sa ganung bagay gagamitin ni Sara, na kung sa gagamitin niya itong panakip, panakip doon sa kanyang kasalanan o sa kanyang pagnanakaw. Ito, humingi umano ng sertifikasyon ng DepEd sa AFP kaugnay ng isinagawang Youth Leadership Summit o YLS, isang regular na programa ng mga sundalo laban sa insurgency noong 2023. Ang AFP at mga lumahok na lokal na pamahalaan umano ang gumastos sa programa. Pero tingnan nyo ang gumastos nito yung mga lokal na programa. Pero ginamit umano ng DepEd ang mga sertifikasyon upang patunayan at bigyang katwiran ang paggastos ng 15 milyong confidential fund na inilista bilang bayad sa mga informante. So, lumalabas dito na talagang ugod ng sinungaling itong si Sara Duterte. Napakasinungaling, likas po talagang sinungaling itong si Sara Duterte at normal na sa kanya ang magsinungaling.
Normal na sa kanya ang magsinungaling at kung saan parang baliwala na sa kanya ang magsinungaling na kung saan hindi naaano yung kanyang konsyensya. Dahil dyan sila yumaman. Dyan sila nanatili, kaya sila nananatili sa kanilang posisyon o kapangyarihan dahil talagang likas na mga sinungaling, lalong-lalo na itong si Sara Duterte. Kaya nga ayaw niyang paatinin yung kanyang mga alagad dahil mabubuking sila kapag tinanong ito. Pag inulit ito. Ha? Kaya umiiwas si Sara Duterte dahil talagang lumilitaw ang katotohanan. Kaya Sara Duterte, hindi ka ba nahiya sa sarili mo? Membro ka pa naman ng Armed Forces of the Philippines bilang reservist. Isa kang colonel, pero wala kang dangal. Dahil lamang sa paggastos mo o sa paghahakot mo, sa pagnanakaw mo sa pera ng taong bayan, ang dami mong dinadamay. Nasaan na yung dangal mo? Nasaan na yung hiya mo? Kababae mong tao, napaka magnanakaw mo. Kung sa bagay, ang kapareho ng ang partner ng isang magnanakaw ay sinungaling. Kaya hindi na kami magtataka sa iyo, Sara Duterte, kung bakit ganun ka. Kung bakit wala ka nang pinipili para lamang mailigtas ang iyong sarili sa mga krimen na ginagawa mo. Yes, krimen. Malaking krimen to para sa akin. Yung magnakaw ka sa pera ng taong bayan, yung gamitin mo yung isang hukbo para lamang pagtakpan ng iyong kasinungalingan, isang malaking krimen to. Pero nagtataka ako sa Armed Forces of the Philippines. Bakit hindi nyo nagawang kasuhan itong si Sara Duterte? Hindi naman presidente to Vice President lang to na kung saan nagbibigay dungis, nagbibigay dumi, nagbibigay ng walang nagbibigay ng kumbaga kabastusan o kawalang hiyaan diyan sa OBP. Nagtataka lang ako, bakit nagsalita ang Armed Forces of the Philippines pero hindi nila ito kinasuhan? Kasi paggamit yun Di ba? Dapat nagkaso sila. Yan ang mahirap Kapag mayaman, kapag may pera, hindi nila kayang kasuhan. Si Duterte naghahamon na. Matagal na daw siya pumapatay pero bakit ayaw kasuhan? Nasaan na yung natin dito, hustisya? Naduduwag na ba yung hustisya? O yung taong humahawak ng hustisya? Di ba? Kaya nga lagi kong tinatanong dito, para kanino ba yung batas na nilikha? Para kanino? Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas na ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Diba? Napakalinaw po ng awit ko na yun. Kitang-kita naman yung mga kabastusan ni Sara. Kitang-kita naman yung ginagawa niya o nila. Pero parang pikit o walang tenga ang ating batas. Diba? Doon pa lang Ay nako, talagang masasabi natin, ang Pilipinas, pagdating sa batas, wala tayong aasahan. Pagdating sa hustisya, wala tayong aasahan, lalong-lalo na kung yung gumagawa ng krimen ay makapangyarihan o may pera. Ganito dito sa Pilipinas. Kaya nga yung mahihirap, lalo pang naghihirap.
yung naaapi ay lalo pang naaapi o nawawalan ng pag-asa dahil imbis na tulungan, gabayan, bigyan ng katarungan, ay tila minsan nalalagay pa nga sa kapahamakan. Diba? So pero ganun pa man, kahit pa paano ang Armed Forces of the Philippines ay pumanigo sa kabutihan at sa katotohanan. Kaya galit na galit itong si Sara sa kanila ngayon. No? Galit na galit talaga. Pero para sa akin, humahanga po ko sa Armed Forces of the Philippines sapagkat hindi nila kinonsinte yung kasinungalingan ng isang babaeng ang iniisip ay sarili lamang. Kaya mabuhay po ang Armed Forces of the Philippines. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.